Formal nang inimbitahan ng House Quad Committee si dating Pangulong Rodrigo Duterte na dumalo sa pagdinig kaugnay pa rin sa usapin ng umano'y extrajudicial killings. Si Mela Lesmora sa sentro ng balita live. Mela? Joshua, kasado na ang panibagong pagdinig ng House Quad Committee bukas. Isa nga sa mga inaabangan ay kung dadalo nga ba o hindi si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Quadcom Lead Chair Robert Ace Barbers, inaabangan pa nila ang magiging formal na tugon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kung magpupunta na ba ito sa kanilang pagdinig bukas o hindi. Kahapon isinapubliko ng joint panel ang kanilang imbitasyon sa dating Pangulo para dumalo sa kanilang pagdinig. Partikular daw na tatalakayin dito ang issue ng extrajudicial killings noong nagdaang administrasyon, kaya't sana'y makarating si Duterte at maipaliwanag ang kanyang panig. Kung si House Committee on Human Rights Head at Quadcom Co-Chair Bienvenido Abante Jr. ang tatanungin, kumpiyansa siyang haharap naman ang dating presidente. Pero kung hindi man, marami naman daw silang iba pang resource persons na inimbitahan. Samantala, kanina kasamang humarap sa media ng Quadcom ang ilang opisyal mula sa Office of the Solicitor General. Formal na itinurn over ng mga kongresista sa OSG ang mahalagang dokumentong nakalap nila mula sa kanilang mga pagdinig. Mga pruweba umano ito ng mga maanumalyang transaksyon at gawain ng ilang Chinese nationals sa bansa na iniuugnay sa illegal pogos at illegal drug trade. Kabilang na ang mga titulo ng libu-libong ektarya ng lupain na nakapangalan umano sa ilang Chinese nationals. Sa bigat ng mga dokumentong ito, rekomendasyon ng Quadcom sa OSG, maghain na ng forfeiture cases at iba pang legal na hakbang. Tiniyak naman ng OSG na pag-aaralan nila itong mabuti. Balikan natin ang bahagi ng pahayag ng ilang House leaders kanina. Malaki ho ang na-discover dito sa laki ng lupang nabili ng mga Chinese nationals, no? Na alam naman po natin that the Constitution prohibits foreign nationals from acquiring 100% ownership ng ating mga lupa at ng mga pagtatayo ng mga korporasyon. So today, as just to let the people know na ito ho ay trabaho ng Quadcom at gusto naming i-emphasize na ang Quadcom ay walang politika kundi trabaho lamang. Noon pa, naisa namin imbitahan ng ating dating Pangulo to appear. No? Not a person na inaakusahan namin, kundi bigyan ng linaw talaga ang lahat ng mga bagay na ito. Particularly yung EJK. Pagkat binanggit naman ni Colonel Espinido at ng mga ibang mga kapulisan natin na talaga may EJK. Ngayon, kung halimbawa hindi makakadalo ang Pangulo, ine-expect namin siyang dumalo sapagkat sinabi naman niya sa media na if he is invited, ay darating siya. Kaya palagay ko sa akin po, walang pagdududa na he might come. Kung di siya tumating, meron pa po kaming mga witnesses na talagang magsasalita patungkol sa mga bagay na ito. Joshua, bukod nga kay dating Pangulong Duterte, tinitiyak ng Quadcom na patuloy pa rin yung magiging interpellation nila sa iba pang mga testigo at resource persons na kanilang pinaharap tuwing kanilang mga pagdinig. At ang sabi nga nila, talagang ang nais lang nilang mapanaig dito sa Quadcom hearings ay ang katotohanan at hustisya. Joshua? Yes, Mela, naiintindihan natin na paulit-ulit nang iniimbitahan ng Quadcom si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kung sakali man, Mela, na hindi pa rin siya humarap bukas, saabot kaya ito sa punto ng pagpapasight in contempt din sa kanya ng mga kongresista? Joshua, mabuti na lamang din at naitanong mo. Kanina kasi sa press con, isa yan sa mga binigyang diin at naitanong sa ating Quadcom leaders dahil sa social media, may mga nag-aakusa din agad sa Quadcom na pag pinaharap si dating Pangulong Duterte ay maharap agad ito sa contempt o ito nga ipapaaresto siya ng mga kongresista.
Pero Joshua, ang paglilinaw nga ng ating joint panel, ang sinasabi nga nila, yan ay depende naman sa sitwasyon at ito ay hindi nila mapapangunahan unless ay humarap nga dito sa kanilang pagdinig si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang sabi nga ni Quadcom co-chair Stephen Paduano na isa sa mga nag-motion palagi ng contempt order dun sa mga panauhin o resource person nila na may inaakusahan ng pagsisinungaling o pagtatago ng impormasyon. Ang sinasabi nga niya sa bawat resource person ay talagang tinitingnan nila yung testimonya. Kung yan ay makakitaan nga ng pagsisinungaling, pagtatago ng impormasyon, yan yung mga posibleng dahilan para makontempt yung isang tao. Pero Joshua, no, ang sabi ng Quadcom talagang bibigyan nila ng tamang respeto at paggalang si dating Pangulong Duterte bilang naglingkod nga din siya bilang dating presidente sa bansa. So sa ngayon, ayaw muna nilang sumagot ng particular na maaaring mangyari dahil gusto muna nilang malaman first and foremost kung dadalo nga ba si dating Pangulong Duterte sa kanilang pagdinig. Joshua? Alright, maraming salamat Mela Lesmoras.